Yung strong leader mga kababayan ng mga DDS, si Maudigs, nagpalit na ng trabaho. Ano niya Mr. Maravillas yung bagong trabaho ni Maudigs? Naging boy abunda na po. Naging marites na po. Pinanindigan na yung pagiging marites. At hindi lang marites, worse, naging destabilizer na ng ating gobyerno. Grabe naman pala niya Mr. Maravillas. Ito na ngayon yung kanyang ginagawa. Kaya napilitan si Martina sagutin yung walang tigil na pagmamarites ni Maudigs na yung anak niya daw si Inday pinai-impeach. Sabi ni Martina Romualdez, wala man anyang ganon. Pati nga yung ibang mga congressmen, nauna na nagsabi, si Congressman Dalipe, saka si Congressman Erwin Tolfo, wala mang anyang ganyang nangyayari rito. Pinatulan niya kasi yung chismis na pinalaganap mga kababayan ng kanyang kalaban sa Congress na si Franza Castro. Ba't naman siya maniniwala doon? Sinakyan mga kababayan ni Maudigs yung chismis ni Franz Castro. Ayan yung sabi ni Maudigs mga kababayan. No? Go ahead, impeach the Vice President. You'll do her a favor. Sabi ni Martin, wala man ang niyang ganyan. Kasi ang itinuturo po yung House leadership. Ito po yung sabi ni Martin Romualdez. Speaker Romualdez denies impeachment moves versus Sara Duterte at House. Hindi matunawan po si Maudigs. Kung ano-ano na lang po ang pinapalaganap na kwento. Pati yung military saka polis ginagatungan. Kaya pati yung PNP mga kababayan nagsalita na rin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga intriga at marites na pinapalaganap ni Maudigs, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga makatotohanang balita po, hindi yung mga intriga at mga marites. Kumbaga intriga marites, babasagin natin po dito. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na din po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number po niya 0966-802-0949. Ayos po mga kababayan, ayos na ayos aja Mr. Maravillas. Ito mga kababayan si Maudigs, pinatulan yung fake news ni Franz Castro na nagsabi na may galawan daw sa Congress, yung leadership po ng Congress para impeach po si Inday. Bakit naman anya Mr. Maravillas, pinatulan ni Maudigs yung sinabi ni Franz Castro. Di ba niya kaaway niya si Franz Castro? Kasi po, ang tinutumbok mga kababayan, si House Speaker Martin Romualdez na pinag-iisipan niya na tatakbo sa pagkapangulo kalaban ng kanyang anak
Yan ang script mga kababayan ni Maudigs. Siraan si Martin. At yung kanyang anak, pagmukain mga kababayan na binibiktima ni Martin. Ganon ang agenda ng matanda. Kaya pinapaniwalaan niya yung sabi nga ng leadership ng Congress. Fake news niya. Ayaw tantanan po ni Maudigs. Pure propaganda po. Sabi niya, go ahead, impeach the Vice President. Pa-victim effect po. You'll do her a favor. Alam mo bakit kung gagawin ninyo yan? Pagtakbo, kung tumakbo si Inday, maski walang partido, magpresidente na yan. The presidency is a gift from God. Sabi mga kababayan ni Maudigs. So malinaw, mga kababayan, ang intensyon niya, itaas yung kanyang anak kasi lumubog po yung popularity. Saka kanasa mga kababayan ng confidential funds. Gusto niya na ipamuka sa mga tao, i-brainwash yung mga mamamayang Filipino na pinagkakaisahan yung kanyang anak ng Kongreso. Wala man pong ganon. Chismis man lang po, intriga. Naging boy abunda na po yung si Maudigs. Kaya hindi na po makatiis, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez kahit na nasa Amerika, piniperwisyo. Kaya sabi niya, wala man anyang ganon na impeachment moves laban sa Vice Presidente. Pinagdududahan niya kasi mga kababayan si Martin na kakandidato sa pagkapangulo. Ano naman halimbawa pa. Di ba? Pero officially, sinabi na po ni Martin, pati ng House leadership, wala mang ganong plano. Unang-una, napakalayo pa yung 2028 presidential elections. Focus niya ako muna sa trabaho para makatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maibangon yung ating, maiangat yung ating ekonomiya. Yun dapat niya yung unahin natin. Sabi ni Martin, I'm not aware of anything niya. Nothing filed. No news of that. Sabi niya mga kababayan sa mga reporters in an interview at the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation sa Amerika kasi kasama ng ating Pangulong Bongbong si Martin. Lagi man niya Mr. Maravillas na kasama. Kaya niya pinagdududahan ni Maudigs na baka yon ang magiging successor. Yon man talaga yung laging sinasabi ni Digong. Sabi po ni Martin, I don't know anya. I do not know your sources, but there's nothing in the offing, nothing in general. Ngayon, sabi nga po ng mga congressmen, fake news anya yan, sabi ni House Majority Leader Jose Dalipe. Sabi naman ni Erwin Tulfo, there's no substance anya to these discussions. No such thing has been deliberated among party leaders. Ngayon, nang tanungin si Martin, kumusta naman niya ang relasyon ninyo ni Inday? Sabi ni Martin, very good niya. Very good. Very good daw ang relasyon nila. Kasi po, si Martin hindi man nakikiaway. Ang very bad po, sila. Sila yung palaaway. Grabe kasi ang pagnanasa sa palasyo. Ngayon, yung kanilang gawain na grabe yung pagnanasa sa palasyo, itinuturo nila sa iba. Kaya ina-accuse yung si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos na gusto niya nila ng continuity with the Marcos administration. Ni ano naman? Di ba ganun din yung inyong pagnanasa? Ang importante, kung gusto ba ng mga mamamayang Filipino? O di ba? Kung gusto ng ating mga mamamayang Filipino yung continuity, di wala man pong problema. Kung sa inyo gusto, di wala man nagbabawal kay Inday na tumakbo. Maganda nga yung tandem na binubuo
ini-endorse ni Harimau, yung maganda niyang tandem siguro. Inday Sara Duterte for President, tapos Amy Marcos for Vice President. Approve! Di ba? Di pa takbo ninyo si Inday for President, si Amy Marcos yung gawin ninyong Vice President. Kahit ako po, gusto ko yung ganong tandem. Pero dapat hindi kayo magagalit kung halimbawa yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Di ba? Unang-una, wala mang ganong iniisip po yung ating Pangulo kasi napakatagal pa. Pero halimbawa, ganon yung mangyari, dapat sports lang po kayo. Bakit niya, Mr. Maravillas? Kasi po, ang lalabas niyan, Romualdez Amy. Romualdez Martin, tapos Amy Marcos. Ito yung sinasabi ni Maudix, mga kababayan dito. They want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Malamang anya, Mr. Maravillas, talagang nanonood sa'yo si Maudix. What? Ikaw niya yung float ng ganon. Sabi ko, mga kababayan, mga analysis ko man lang po ito. Di ba? Ako gusto ko. Pero yung Marcos Romualdez po, wala pa man sinasabi kung ganun nga po. Silos na silosan niya, Mr. Maravillas, si Digong. Gusto kasi sila. And sabi diyan, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker Martin, posturing. Yan ang problema mo. Di mag-posturing din si Inday. Kaya kita mo lahat ng congressmen, walang naiwan. Nagpuntahan doon sa partido ng speaker. Ikaw, kung may common sense ka na tao, bakit iniwan ninyo yung partido ninyo? Sinong nagpaiwan? Sabihin mo yan sa anak mong si Inday. Siya yung unang nang iwan. Tinalikuran niya si Martin. Kung sino yung nangampanya sa kanya, tumulong sa kanya. Nagpasalamat pa nga si Inday kasi wala na siyang ginawa kundi magsalita lang sa stage. Sagot lahat ni Martin. Yung kanyang pagkain, yung kanyang security. Sasalang na lang siya sa stage. Kaya siya nanalo. At yung Partido Lakas, yun ang kanyang sinakayan para manalo. Pagkatapos bigla niyang tinalikuran kasi nag-ambisyon si Ilo Garci. Nag-resign as member, official po ng Partido Lakas CMD. Kaya, Maudig, sabihin mo yan sa anak mo, sino ang unang nang iwan? Di ba? Ito mga congressmen. Siyempre, inaway mo yung leadership ng Congress at inakusahan mong bulok yung buong Kongreso. Ayan tuloy. Umalis yung mga members mo sa CCP, PDP laban. Di ba? Natira na lang sa'yo si Ungab. Saka si Pulong. Tapos yung iba pang mga PDP members nag-iisip ng umalis. 13 na lang yata yung natira. What? At paalis na rin mga kababayan. Sasama na kay Martin. Ngayon mga kababayan, other than pagmamarites mga kababayan ni Maudigs, pati yung military at PNP, ayaw tigilan sa kanyang pag-intriga. Kaya po, hindi na matiis ng PNP. Nagsalita na po yung spokesperson. Ito po. Sabi po ni Colonel Jane Fajardo, kasi sabi ni Maudigs dyan, ngayon, bantayan niya ninyo ang military pati polis. Kayong nakikikotsabo dyan sa Kongres, hindi ko kayo tinatakot, pero bantayan ninyo ang military pati polis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay at pinatay ninyo? Destabilization. Bakit? Ano? Why would I urge the military? Anong pagtingin mo sa mga military, Bobo? Matindi po yung mga lumalabas na pananalita sa bibig ni Maudigs.
O ngayon, sagot po ng PNP, on the part anya of the PNP, hindi tayo makikilahok sa anumang attempt na i-destabilize itong ating government. Bagamat sabi ko nga, ang PNP ay nakahanda para i-defend ang security at sovereignty ng ating bansa, but this political issue sana ay wag na masama pa yung PNP. Mayroon tayong mandato na i-enforce yung ating mga batas, but kagaya ng sinabi ko kanina, na as an institution, ang PNP po 100% behind this administration. Ayun, basag ngayon si Maudig sa kanyang mga pang-intriga. Dinidestabilize po yung ating administrasyon sa walang tigil na pang-intriga sa PNP at sa ating military. Di anaan yan na Mr. Maravillas ang epekto. Wala man yan na epekto po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Matatag po ang ating administrasyon. At sabi ng Armed Forces, they are committed mga kababayan to follow the chain of command. Mga professionals po sila. At hindi sila pagagatong sa mga ganitong ginagawa ni Maudigs. Ang epekto nito mga kababayan, lalong lulubog yung trust ratings ng kanyang anak na si Inday. Kasi po, siyempre, lalo na to turn off yung mga mamamayang Filipino. Kahit basahin po ninyo sa mga reactions ng mga viewers natin dito. Turn off sila. Dati gusto nila si Digong at si Inday. Ngayon po, ayaw na nila. Never again na niya kami. Martin Romualdez na niya kami. Basahin ninyo po, mga kababayan, sa mga reactions dito sa ating video. Ganon ang mababasa po ninyo. Kaya ituloy mo lang yan, Maudigs. Araw-arawin mo yung pagmamarites at pangintriga. Ang latay niyan, lahat kay Inday. Anyway, baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.